Isang gabi sa Fukuoka, Japan, bigla na lamang gumuho ang isang kalsada sa gitna ng syudad at lumika ng dambuhalang sinkhole out of nowhere. Pero ang mas nakakabilib, hindi yung sinkhole, kundi kung gaano kabilis ito inayos agad ng Japan. They fixed it in just 48 hours. Wow. Hopo, 2 days lang. Ito pa, personal experience ko. Last year, nagbakasyon ako sa Tokyo. Lagi akong may dinadaan ng daan. Isang gabi, nakita ko na lang na ginagawa ito. Kinabukasan, nang duman ulit ako, voila, parang walang nangyari. Maayos at smooth na ulit ang kalsada. Wow. They did it in just 6 hours kung kailan tulog ang mga tao. Grabe, no? Bakit nga ba sobrang bilis nilang mag-ayos ng kalsada? Paano nila ito napupull off? Bakit hindi natin ito magawa sa Pilipinas? Tara, alamin natin ang tinatago nilang teknik. Una, gawin natin example lang nangyari noong November 2016 kung saan ginawa ng Japan ang fastest road fix in history. Isang 5-lane road sa isang busy intersection ang bigla na lamang gumuho at naging sinkhole. Ang response ng Japan, grabe, mapapa-amaze ka talaga. Ito ang ginawa nila hour by hour. Sa unang oras, nandun na agad ang response team na binubuo ng hydrologists at geotechnicians. Hinanap nila ang punot dulo ng pagguho. Nalaman nila na dahil ito sa ongoing subway tunneling project sa ilalim ng intersection. Hindi nila namalayan na may tubig na palang pumapasok sa ilalim ng lupa kaya ito bumigay. Yes, sa unang oras pa lang, na-identify na agad nila ang problema. Pagdating ng pangalawang oras, pansamantalang binago ang ruta ng traffic. And then by 6th hour, o pasado alas 10 ng umaga, nalaman na nila kung anong klaseng soil filter ang kailangan. At pagdating ng 10th hour or 2 p.m., nasa site na ang liquefied stable soil at nagsimula na silang tambakan ang sinkhole. And then sa mga sumunod na oras, dire-diretso na ang kanilang trabaho. Tinambakan nila ang 6,200 to 7,100 cubic meters ng buhangin at semento ang nasabing sinkhole. Enough para mabuo ang 5 Olympic-size swimming pool. Kasabay nito, inayos na rin nila ang sewer, tubig, power, telepono at fiber. Lahat yan sabay-sabay. In just a few hours, punong-puno na ang sinkhole. Lahat nagtulong-tulong. At pagkatapos ng 2 araw lamang, natapos na ang construction. And after a few hours, balik na ang lahat sa dati. As if parang walang nangyaring trahedya. Sabi nga ng mayor ng Fukuoka noon, the road is now 30 times stronger than before. Grabe, parang sinabi niyang, nasira? Sige, babalik namin. Mas better pa. Pero ang tanong, magkanong nagastos nila sa ganitong kabilis na response? Ang Fukuoka Repair Project alone reportedly cost hundreds of millions of yen. At kung i-convert natin yan sa peso, nasa 70 to 100 million pesos. Pero sulit, walang nasaktan, walang nasayang na oras. At higit sa lahat, walang reklamo sa social media. Rekta sila sa problema upang solusyonan ito. Pero hindi lang yan ang una ha. Japan has a long history of rapid disaster response. Gaya na nangyari sa 2011 Tohoku earthquake. 260 meter stretch of highway na winasak na lindol, inayos lamang nila sa 6 na araw. Teka, ano nga ba ang secret weapon ng Japan? Paano nila ito napupull off? Una, nandiyan ang advanced urban planning. Laging may plan A, B at C. Maliban dyan, sobrang disiplinado ng mga trabahador. Walang tamad, walang petiks. And of course, nandiyan din ang technology plus manpower. Gumagamit sila ng heavy equipment pero may tao ring nakatutok every step. Pang-apat at pinakamahalaga, no corruption, no politics. Pero tanong, bakit sa Pilipinas hindi natin itong magawa-gawa? Naku, parang alam kong alam mo na ang sagot. Paano ba naman sa atin? Talamak ang korupsyon, red tape, palakasan, kickback sa bidding. Nasa halip na mag-focus tayo sa quality at speed, ang priority, sino nga ba ang contractor na malakas sa taas at malakas magbigay ng kickback? Kasi kung titignan naman natin yung budget natin, yakang-yaka naman natin gumastos talaga. Pero hindi ito napupunta sa mismong materyales o manpower. Naaantala dahil sa permits. Naloloko dahil sa under-the-table deals. Minsan, 70% ang markup para sa bulsa ng kung sino-sino. Pero yung kalsada, ayun, parang tinapal lang. Japan shows us, hindi lang disiplina ang sikreto, kundi ang sistema mismo. May accountability at walang nakiki-lunch break sa gitna ng crisis. Kaya habang tayo stuck sa traffic dahil sa road widening ng 3 taong nang natenga, ang Japan, ayun, 2 araw lang tapos na ang hukay. Ayo, nahuhulog pa rin. Sana all, di. Sa sobrang confident ng bansang ito, wala silang army. Sa sobrang mukhang fantasy world ang bansang ito, yung buhangin ng beach nila, kulay itim. At yung bukid nila, hindi palay ang makikita, kundi lava. Dito din sinut ang Game of Thrones at Star Wars. At sa sobrang payapa ng bansang ito, may mga taon na walang krimen ang nangyari. At zero, nada. Welcome to the unworldly country of Iceland.
Pag sinabi natin ang bansang Iceland, yung iba, ang naiisip ay puro ice daw dito. Well, hindi totoo yan. Kasi look at their landscape. Walang katulad. Meron silang mga black sand beaches na sobrang kakaiba. Glowing blue ice caves na nakakamangha. May mga lava fields din sila na parehong nakakatakot at nakaka-amaze. May mga geysers na sobrang fascinating. Waterfalls na breathtaking. And of course, doon mo din makikita ang world-famous Aurora Borealis. Legit, para kang nasa ibang planeta. Sabi nga ng tourist, Iceland feels like Earth before humans existed. Maliban sa sikat na series na Game of Thrones at movie na Star Wars series, sa Iceland din kinunan ang mga pelikulang Interstellar, Batman Begins, The Secret Life of Walter Mitty at marami pang iba. Okay, gets. Napaka-breathtaking ng Iceland. Pero itanong na natin ang importanteng tanong. Magkano nga ba ang kita sa Iceland? Ang minimum wage doon ay 400,000 Icelandic krona. O kung i-convert sa peso, 162,000 pesos per month. Ang ilan sa mga trabaho na malalaki ang sweldo doon, una yung mga hotel cleaner, kung saan nasa 160 to 180,000 pesos ang sahod kada buwan. Yung mga construction worker naman, 170 to 190k. Kung kuro ka naman sa mga restaurant sa Iceland, nasa 150 to 170k ang maaaring sahod mo. At yung mga nurse doon, 200 to 250k. Kung electrician ka naman, 200,000 pesos to 230,000 pesos. Take note, short working hours lang yan. Nasa 35 to 40 hours per week lang ang trabaho. Meron din silang 25 days paid leave kada taon. Libre din ang kanilang healthcare at meron pang child benefits and parental leave. Maliban dyan, sagot na din ng gobyerno ang bahay mo dahil sa kanilang housing assistance. Pero ang isa pang kailangan nating tanungin, magkano nga ba ang gastos doon? Oo, mataas ang sweldo, pero mataas din ang gasto sa Iceland. Pero dahil mataas din ang standards ng living, sulit na sulit. Kung mag-rent ka ng 1-bedroom apartment doon, nasa 80 to 120,000 pesos. Yung food and groceries mo naman, maaring umabot sa 15 to 20,000 pesos. At yung utilities at internet mo, 7 to 10k. Yung transport, gaya ng bus at tren, libre na yan para sa mga estudyante at mga workers sa Iceland. Ang isa pang tanong, pwede ba magtrabaho ang Pinoy sa Iceland? Yes, pero medyo limited at kailangan ng tamang strategy. Yung isang option mo ay work via Schengen employer. Kailangan mo lamang ng job offer. Mag-apply for Icelandic work permit at kadalasan ang hinahanap nila ay caregivers, construction workers at yung mga nasa industry ng hotel and hospitality. Yung pangalawang option naman ay through EU Blue Card. Ito, very rare but possible. Kung highly skilled ka, pwede kang dumaan sa EU Blue Card system. Usually applicable ito para sa mga engineers, IT at health workers. At yung pangatlong option, nandyan yung sikat na study to work pathway. Mag-aral ka muna sa University of Iceland or ibang mga eskwelahan sa Iceland. After graduation, may residency extension ka for job hunting. Take note, kailangan ng Icelandic employer sponsorship. Hindi ka pwedeng basta mag-walk-in lang or tourist visa route. Bakit nga ba mahirap pumasok sa Iceland? Una, tight immigration rules. And then, small job market lang kasi yung populasyon lang ng Iceland, 400,000 na katao. Kasi marami pang tao sa Cubao. And then, dapat may employer na willing mag-sponsor sa'yo. Pero once na makapasok ka, ibang level ang quality ng buhay sa Iceland. Hindi ka lang parang lumipat sa ibang bansa ha, kundi para kang lumipat sa ibang planeta. Dahil sa ganda ng tanawin at ganda ng pamumuhay. Ikaw, kung bibigyan ka ng pagkakataon at mabigyan ka ng job offer sa Iceland,